Hello, good afternoon, good evening, good morning po sa lahat ng aking mga amiga. O po sa aking mga followers ko po. Thank you to all my dear, especially sa aking followers na to in the foreign country po. Thank you to all again sa inyo. And God bless everyone po. So, sa ngayon, ito yung balita, good na balita dahil nga sa what it called magandang balita sa what it called connection sa Costa Road ng Davao na magbubukas sa December 15 po ang opening po sa tulay po ito ng Duterte's Legacy po. Dahil po ito ay yan po ang project niya po sa panahonan niya nung panahon pa siya ng pamumuno. So again, thank you sa lahat. Mag-ingat po at take care everyone. So pakinggan natin ang balita regarding po sa chismis po ng Balita Philippines po. So ito is listens to what we call balita. Ng mga komento sa isang balita ngayon kung saan nandiyan po pala ngayong araw ang Presidente Bongbong Marcos ay ito po ang ulo ng mga taga-Davao. Bakit po, Konsehal? Ano po nangyari? Alam mo kasi, panood natin yung interview niya, yung kanina may interview na lumabas sa kanya kanina na sinasabi niya na parang kanila daw yung project na yon. Yun nga, doon na medyo sumuma ang loob ng mga taga-Davao because alam naman talaga ng mga taga-Davao na ang pasimuno talaga ng project na yan ay no less than the former President Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, matagal na yan na dream ng ating dating Pangulo, Tatay Digong, na magkaroon ng Coastal Road. During pa yan sa nagiging mayor pa yan siya. Nung Coastal Road ay gagawin niya. Coastal Road na yan, dire-diretso hanggang sa may Arcastillo. At nalaman natin sa mga plano before, supposedly connected yan sana sa Sambal Bridge. Ang problema lang, hindi nila ma-connect. So, dadaan pa ng Castillo, doon aakyat. So, ang mangyayari, kailangan natin ng tulay. Diyan na ngayon Bukana, pati yung doon sa may Santa Ana Ward. Yung Bukana na tulay na yan, kung di ako nagkakamali, nasa media pa ako noon. Ito lang, just to set the record straight. Hindi naman natin tawag nito, talaga hindi mo tayo nagsisinungaling dito. Sinasabi na natin ang katotohanan. Para lang malaman din ng taong bayan. Kung di ako nagkakamali, 2020 ito eh. Hindi pa ako konsehal noon, nasa media pa ako noon. Napag-uusapan ito kasi ng ilog ginagawa na yung Coastal Road at that time. So, ito na kailangan ng pang-connect yung Coastal Road doon sa Bukana area. So, if I'm not mistaken, mga around December yun, or mga 2020 yun siya. Yung Chinese embassy, hindi ako Chinese embassy together with DPWH, parang nagkaroon ng agreement, no? Parang binigyan ng grant, kung nagkakamali. Grant ito eh, hindi naman ito pautang. Parang pagkalam ko correct me if I'm wrong, parang binigyan ng Chinese government, binigay yan ng Chinese government sa Davao City sa panahon ni Tatay Digong para gawin yung tulay na yan. No, kaya nga, tuwang-tuwa tayo dahil sa wakas magkakaroon na tayo ng tulay dyan sa may Bukana at malaking alibyo yan, no, sa takbo ng trapiko sa Davao City. Ang medyo kinasasama lang ng loob natin is hindi man lang na-mention, no? Sinasabi kasi yung legasiya, part of the legacy is it should be part of the legacy of the former president, not of his legacy. With due respect to the president, hindi naman talaga kanya yan. No, hindi naman talaga, nagkaroon lang, ginawa lang yan, panahon ng kanyang administration maybe, but it doesn't mean that he was the one who started it. He was not the one who started the ball rolling, kumbaga, so to speak. So hindi talaga siya kanya. Well, siya ang presidente ngayon, pwede niyang sabihin na sila ang nag-implement o sa panahon nila ginawa yan. Pero to be honest to the people, at sa alam naman siguro din niya yan, na talagang tulong niya ng China, government ng China, sa Davao City, panahon ni Tatay Digong as president. Ang nakakapagtaka lang, MJ at Mark, wala ko nakita kanina, hinahanap ko ang mga kinatawan ng Chinese embassy kanina doon sa
sa sinasabing inspeksyon. Kasi kung talagang binibigyan niya ng yung tawag nito way ang proyekto na yan, the proponents should be acknowledged. Kasali dyan ang government ng China. Sila nagbigay niyan eh. Sila ang tumulong sa atin yan. So nagtataka kami kanina, bakit wala rin kinatawan ang Chinese Embassy doon? Parang bigay respeto lang sana, no? Doon sa tumulong. Actually, sa pagkakalam ko talagang bigay yan ang Chinese government. Pera ng China yan. Sa pagkakalam ko correct me if I'm wrong. So yun ang sentimento ng mga kababayan. Hindi lang ako, marami. Basahin niyo yung mga comment. Ang iba, masama tayo loob. Iba mga medyo masasakit pang sinasabi nila tungkol dun sa interview, no, with the president. So yun lang atin, MJ, na we just like to inform the public that it was the former President Rodrigo Duterte who started that. And nabuo yan noon. Nabuo yan. I think kung di ako kakamali, ang around $60 million, no? Yung ano na yan, yung project na yung worth ng project. MJ. Opo, 3.2 billion, sir, pesos ang Pesos. opo, budget. At ginawa no cost to the Philippine government, grant or gift o regalo. No, Tama ka dyan. Tama yun. Regalo yun. Regalo. Opo, well, not from a loan. So, walang repayment, walang interest, at hindi rin siya nakakadagdag sa national debt. Exactly. Kaya nga, doon sumamahalo natin kasi bigay yun sa atin, bigay sa mga tiga Davao. Okay naman ang presidente mag-inspection siya, pero naman, kahit papano, with due respect to the former president na pinakulong nila, dapat sana sabihin, actually, this is a legacy of the former president. Pero masakit siguro, hindi niya masabi siguro yun. Siyempre, politically, baka hindi niya talaga sa Bisaya pa, hindi niya malitok, hindi niya masabi yung mga words na yun. Pero alam na yan, I think the president knows that hindi sa kanya yan, kay Tatay Digong yan, at nabuo yan, at napirmahan yan, na-agreed upon yan during the time of the incumbency of the former president, Tatay Digong. And as you said nga, and na-confirm talaga, it's really a grant, bigay yan. Kaya nga kanina, I was expecting that nandun ang kinatawa ng Chinese Embassy. No, but unfortunately, wala talaga ako nakita. Wala ako nakita ng mga members ng consular office doon. It was only a few people siguro from the side of the president, the side of the government, and from DPWH, DOTRN, siguro maraming mga doon. Pero wala ako na. Yan po ang ating balita regarding po sa infrastructure ng project po. Yan, napakaganda po. Yan po ang negahin 30 po. So again, thank you so all my dear mga followers ko po, friends, at of course, mga foreign country po. Thank you to all of you, my dear, and God bless everyone. Bye-bye po.